Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yung for today's reflection. Kanino ba hinahanap ang iyong kaligayahan? Diba? Sa pamilya mo? Sa barkada mo? O sa pansarili mong bisyo? Marami sa atin, di ba, na minsan, lalo na pag nagkakaproblema yung pamilya, hinahanap yung kaligayahan sa ibang tao. Minsan sa barkada ka, yun, yayayain mo, di ba? O, pare, inom tayo, di ba? Ganun, madalas. May problema ako eh. Kailangan ko sana ng ganito, ng ganyan, at naiinis ako sa pwedeng asawa mo, jowa mo, kapatid mo, nanay mo, at kung ano-ano pa mga problema. At yung iba naman, 'di ba? Sa negosyo, gusto nila nauubos ang oras nila sa negosyo. Hindi naman masama kasi business 'yan, 'di ba? Pero yun na nga lang, minsan nakakalimutan na yung relasyon, 'di ba? Nakakalimutan na yung pamilya. Lagi na lang priority yung negosyo. 'Di ba? So nakakalimutan na 'yan. Wala namang problema kung nagninegosyo ka, pero kung napapabayaan ng pamilya mo, nawawala rin sa siya yung negosyo. At siyempre, ang ending yon hindi nagiging maligaya yung pamilya. Nakakaroon pa hindi magandang resulta o nagkakaroon pa ng problema sa mga ganong sitwasyon. Kaya para tayo maging mas perfecto o hindi naman totally 100% o majority sa ating buhay na kailangan, 'di ba? Unahin muna natin ang Diyos. Kaya ayon sa Salmo chapter 37 verse 4, ang sabi dito, sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan mo at ibibigay niya sa iyo ang ninanais mo. So yun guys, napakalinaw, 'di ba? Sa kanya muna natin hinahanapin. Priority muna natin si Lord, sunod ang pamilya, sunod ang pakikipagsalamuhan natin sa ating kapwa-tao. Dahil kung gagawa lang tayo ng diskarte natin, di ba? Minsan sumasablay tayo. So yung ending yan, nagiging masama dahil sablay nga, hindi tayo nagiging masaya. Yung kaligayahan natin nawawala kasi nga disappointed tayo. Kaya mas maganda na yung hanapin natin sa Diyos. 'Di ba? Ang ating kaligayahan bago sa iba. At to follow na, guys. To follow na yung mga ninanais natin at kanyang sabi ibibigay. Pangako yan, guys, na ibibigay sa atin ang ating ninanais sa buhay, siyempre sa mabuting bagay at para sa ating pamilya. 'Di ba? Kasi yung iba minsan, 'di ba? Kaligayahan, yung kapangyarihan sa gobyerno, 'di ba? Kasi nga nagiging pleasure 'yan. Marami sumasaludo sa iyo. Marami kang pwedeng gawin. Nasa posisyon ka sa gobyerno, 'di ba? Mayaman ka. Kaya mong gawin lahat. Kaya marami kang pera, 'di ba? Mga tao nasa paligid mo. Talagang lahat napapasunod mo kasi yun ang kaligayahan mo minsan, di ba? So, unahin muna natin sa Diyos kasi nga pag sumablay tayo sa mga bagay na to ay nagkakaroon talaga tayo ng matinding problema. Kaya malinaw dun sa sinabi ni Lord na sa kanya natin hanapin ang kaligayahan. Kaya ikaw na nanonood sa aking vlog, ikaw na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at problema sa pinansyal, sabayan mo ako sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala at magtiwala, tsak yun ay kanyang ipagkakaloob. Basta unahin lang ang kaligayahan sa Diyos at susunod ng mga ninanais natin. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na may mabigat na karamdaman, stage 4 cancer na, may taning na sa buhay, matagal ng bedridden sa ospital sa bahay, ipagdasal po kita. Lord, ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling ng kamay ang kapatid namin ngayon
dumaranas ng matinding masakit at karamdaman sa kanyang katawan. Ipuin niyo po, Lord, yung mapagpagaling na kamay. Tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman. Haplusin niyo po para sa kanyang pamilya. At ganun din po, Lord, sa pamilyang nagkawatak-watak, nasira na. Paghilumin niyo po, Lord, mga sugat at pagbigkis-bigkisin niyo po muli ang kanilang pamilya. Ganun din po, Lord, sa financial na kailangan naming lahat. Lalong-lalo na po, yung kapatid naming walang-wala. Ultimong pambili ng 1 kilo ng bigas, pambili ng ulam, pambawon sa mga bata, pambili ng gamot, at kung ano-ano pang manggastos sila. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. Humingi po kami ng kapatawaran. Nagsusumamo kami sa iyong mahabag at mapagmahal na puso. Ang lahat ng ito ay hiniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. And to God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Jesus Espiritu Santo. Thank you very much po.